Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, tignan natin ang mga energy surrounding you this week. First message ninyo is current energy. First card is your current energy, which is the Lovers. What to embrace is judgment. What to avoid, ano dapat ninyong iwasan? We have the King of Swords. Ayan. So, accomplishment ninyo this week is the Three of Wands. Ayan. So, ano naman yung mga blessings, no, and opportunities na maaring dumating sa inyo sa ngayon? We have the Six of Pentacles, which is really beautiful. Ano naman yung obstacle ninyo? We have the Four of Cups. Mga advice, no? Advice ng Spirit sa inyo this week. We have the Three of Swords. Yan. So, yung theme ninyo for the week is the Ace of Swords, which is really beautiful. Kasi si Ace of Swords, tagumpay ito. No? This is victory energy. This is success energy. So, pwede, no? Natagumpay kayo sa kung anumang larangan, no? Sa buhay ninyo, kung ano man yung pinag-e-effortan ninyo sa ngayon na baka may problema kailangan solusyonan or difficult times, no, that you are experiencing. So, ngayon, mahahanapan nyo na yan ng kasagutan. No? Mahahanapan nyo na yan ng solusyon at meron ditong mga bagong perspective, bagong ideas, maaring merong mga epiphanies, no, that might come your way, no, at mababago, no, yung perspective ninyo siguro, at baka yon ang magiging susi para mapagtagumpayan ninyo ang inyong sitwasyon, no, na medyo nahihirapan kayo. So, yung current energy ninyo is the Lover's energy. So, the Lovers is about relationships. Maaring meron ditong papasok sa isang bagong love and romantic relationship. Pwede nga iba sa inyo nasa current relationship na, but baka siguro kailangan ng desisyonan, ano, ang ilang siguro pagbabago na gusto ninyong mangyari sa inyong relasyon. Baka meron kayong mga pag-uusap dito regarding relationship goals, 'di ba? Baka iniisip ninyo kung ano na yung next level, no, na pwede ninyong gawin dito, no, para sa inyong relasyon. Baka ang iba sa inyo dito, baka meron ng pag-uusapang kasalan, baka meron ng pag-uusapang kasalan, or baka merong pag-uusap regarding pagsasama na, 'di ba? So, maaring 'yon, no, ang mga kailangan ninyong pagdesisyonan around this time, dahil siguro yan sa pag-uusap ninyo ng inyong person. Kasi the Lovers is also about decision making, no? So, na-related yan sa inyong relationships. So, ano ang dapat ninyong i-embrace sa ngayon? We have the Judgment. Ayan. So, this is about assessment. No? This is about assessment. This is about awakening. Diba? Siguro meron kayong mga sitwasyon dito, no, na nagre-resurface. Pwedeng sitwasyon ito na alam mo yun, paulit-ulit na bumabalik. No, sitwasyon ito nung inyong nakaraan na muling nagre-resurface sa ngayon, ano? It's because baka hindi pa ninyo ito pinapansin, hindi pa ninyo ito na-fix, hindi pa ninyo ito na-address ng tama, kaya it keeps on coming back, it keeps on resurfacing, no? Pwedeng ganun ang ganap dito for some of you. Kaya, maaari ngayon, kailangan ninyo na magnilay-nilay, kailangan ninyo na magmuni-muni, kailangan ninyo na tignan maigi ngayon ang inyong sitwasyon para nang, alam mo yun, mapag-focusan mo ito sa ngayon so that ma-address mo ng tama, ma-desisyonan mo na, so that you can move on na at hindi na to bumalik-balik pa, no, na kung ano man ang
sitwasyon na ito. Okay? Kasi pwedeng ano ito pwedeng problema, you know, pwedeng problema. So, masosolve mo na yan sa ngayon kung ito'y papansinin mo at pag-iisipan mo ng mabuti. So, ano yung dapat ninyong iwasan, no? Yung King of Swords energy. Well, si King of Swords is a person of authority. Isa siyang taong nasa higher position siguro sa kanyang trabaho, sa kanyang opisina, sa kumpanya, yung gano'n, no? This person is a professional as well. So, maaari, no, ng iba sa inyo, baka gusto ninyong humingi ng tulong, ng professional opinion, professional advice from this person. So, ang dapat na lang din ninyong isipin dito or iwasan, na gawin is yung mag-procrastinate kayo, no? Kasi meron kayong desisyon na kailangan gawin, 'di ba? And maaari, no, na gusto mong nag-iisip ka na magkonsulta ka sa isang katulad ni King of Swords para matulungan kang malinawan ng inyong isipan so that you can make up your mind, so that you can clear your thoughts, 'di ba? Pero baka ang iba sa inyo magdalawang isip. Yun ang dapat ninyong iwasan, na wag na kayong umatras, wag na kayong wag nang magbago ang isip ninyo. If you feel like gusto mo nang magkonsulta, gusto mo nang mag-ask ng professional opinion, then go for it. Okay, wag na kayong magpatumpik-tumpik pa kasi sayang ng panahon, sayang ng mga pagkakataon, 'di ba? So, yung accomplishment ninyo this week is the Three of Wands, which is really beautiful kasi this is about expansion. So, finally, siguro, ngayon, gagawin mo na, no? Yung mga plano ninyo, maaaring sa ngayon, ipupush mo na yung sarili mo na, sige, sisimulan ko na tong gawin. No? Kung ano man itong binabalak mong expansion, whether that is in studies, knowledge, yung pag-aaral ninyo, or business, diba? So, whatever that is, no, na gusto mong mag-expand, then, siguro kung dati, plano ka lang ng plano, isip ka lang ng isip, ngayon, you are going to do it. No? Ngayon, bibigyan mo na ng pagkakataon ng sarili mo, no? Talagang masimulan mo ng mag-take action. Okay? So, good luck sa'yo. So, yung blessings ninyo and opportunities that might come your way is the Six of Pentacles. So, this is beautiful kasi this is about prosperity. This is about abundance. This is about generosity as well. So, pwedeng meron kang i-share din sa iba, merong ibibigay, merong kukunin, meron kang i-share, and meron din naman ikaw na meron ka ding marireceive, no, na tulong or assistance ng iba. Kaya napakaganda rin ito, no? Napakaganda rin ng energy na ito. So, yun, may blessings dito na dadating sa inyo, no? And maari, no, na yung blessings na yan na matatanggap mo ay part of it, no? I-share mo din yan sa iba. Kaya it's very fulfilling, no? Yung pwedeng maramdaman ng iba sa inyo rito. So, yung obstacle ninyo or challenge is the Four of Cups. Ayan. So, meron ditong ino-offer sa'yo, meron ditong gustong magbigay sa'yo ng something, baka opportunity yan, pero hindi mo papansin, hindi mo napapansin or hindi mo pinapansin. Kaya maaari yun na magiging challenge dito, diba? Na papaano ikaw magmo-move on, papaano ikaw magmo-move on at papaano ikaw magpo-progress kung hindi mo pinapansin yung mga opportunity na maaaring kumakatok, 'di ba, sa buhay mo. Kaya sana, this could be an eye-opener para sa iyo na sana pansinin mo. Sana bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo na tignan, i-assess, 'di ba, kung ano mang opportunity na kumakatok sa iyo, because you never know, baka ito na yung inyong breakthrough, 'di ba? So, yung advice naman sa inyo ng Spirit is the Three of Swords. So, Three of Swords is about heartache, heartbreak, 'di ba? At nakaraan na 'to, no? This happened already in the past, maaring nangyari na 'to long time ago. And ngayon,
Kailangan mo lang siguro ngayon na matutunan na or turuan na ang sarili mo na matanggap na kung ano ang nangyari para kumbaga makawala ka na sa bigat ng kalooban, makawala ka na sa heartache and heartbreak na ito. Okay? Kasi if you are going to dwell on this heartache, this emotional baggage or emotional pain, 'di ba? So imbes na magpo-prosper ka na, imbes na magmo-move on ka na, mapipigilan ka, 'di ba? Kaya maaari no na baka matutunan mo na din na tanggapin, no? Kung ano man ang sitwasyon. When you are ready, no? Pag-isipan mo, pag-aralan mo 'yan. Ipagdasal mo din, no? Na mabigyan ka ng lakas ng loob ng universe na matanggap mo na ang sitwasyon para na makapagpatawad ka na at makapag-move on ka na. Okay? So that you can start living a new life na masaya. Diba? Yung genuinely happy kasi deserve mo naman ito. Okay? So, tingnan natin kung ano ang inyong final message. We have, I can't let go. Wow! So, siguro sa ngayon, ano, Capricorn, sinasabi mo na hindi mo pa kayang i-let go yung taong ito. No? Kung sino man itong nakasakit ng inyong damdamin, 'di ba? Siguro talagang you're still super attached to this person. You're still holding on to this person or you're still holding on to your relationship doon sa taong nakasakit ng inyong damdamin. So, parang hindi ka pa ready. No, hindi ka pa ready. Well, hindi naman natin yan mararush talaga. No, it takes time, healing takes time. Pero, yun lang, no, pag-aralan ninyo, no, na unti-unti, 'di ba, matanggap ninyo yung inyong sitwasyon so that eventually you can let go. You can release, no, those resentments at kung ano-ano pang mga sama ng loob, 'di ba, tampo na nandiyan dyan sa puso ninyo para na mabuhay ka na ng mas masaya. Okay? Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.